Hello, magandang tanghali po sa inyong lahat o kung anong oras nyo man ito mapapanood, maririnig. Yan. Ngayong araw ay i-continue natin yung nangyari nung Sabado. Alam ko ang karamihan sa inyo is nabitin. 'Di ba? Doon sa aming mumunting programa na ginawa nung last Saturday sa TikTok entitled RF Live, pero hindi po tayo live ngayon. As you can see, pre-recorded na po ito. Baka sabihin nyo kasing wala lang ito. Yan. Well, anyways, ngayong araw, makakasama naman natin ay ang di umano'y ninakawan ng boses. Yes, ng isang viral daw. Ayan. So, andito po, makakasama po natin si Gemaline, or you can just call her Gem. Yan. Can you say hi, Gem? Hi! Ayan. Batiin mo naman yung mga manonood natin. Paano babatiin yan? Hi sa lahat! Relax Ayan, lang. Yan. At Hindi ko syempre, alam yung ganito. makakasama din natin yung aking mga co-host. Andyan si Parot. Aray. At bakit? Mali, Angel Wings. Sorry. It's Angel Wings. Angel Wings, bumati ka? Tweet, tweet! Anong Hello. tweet? Bumati ka. Good evening, everyone. Anong good evening? Good afternoon. Lasing na yata ako. O sige, good afternoon, everyone. Ayan. To my And vlog. Welcome. And then, kasama din natin si Crystalline. Syempre, nakilala nyo siya last Saturday. Hello, everyone. Ayan. And then, ang pinakabago, si Denise. Yung pinakamagandang boses. Hi. Ay, sorry. Denise, can you say hi? Hi. Ayan. Syempre, nandito pa rin si Ma'am Elena, ang teacher na na-humiliate in public. Alright. Hello, everybody. Good afternoon. Okay, so kompleto na tayo, guys. So, umpisahan muna natin kay Jem. May konting katanungan lang ako. So, paano mo nalaman na, eto diretsa ang tanong na ito. Paano mo nga pala nalaman na boses mo yung nailapat dun sa acapella na yun? Can you explain us what happened? Ano yun, guys? Galing yata kami nung church nun, or what day ba yun? What day ko ba yun nakita? Nag-scroll lang naman ako ng Facebook, tumitingin ng reels, tapos nahinto sa video ni Chari. Tapos nung kumanta na siya, si mama na nasa tabi ko, shock. Sabi niya, ikaw yan, di ba? Tapos sinabihan ko si mama nga, yes, boses ko yan, ma. Tapos ako, shock din, bakit ginamit niya yung boses ko, tapos nag-add pitch pa siya. So, gawa siguro ng pagkagulat, nag-comment agad ako kung sino yung page na nag-post nun. Tapos, Voice JV, nag-reach out sa akin na gawan niya raw ng reaction video yung about sa acapella na Having You Near Me, kaya ganun. Doon ako dinagsa ng supporters ni Chari, pinagsalitaan, hinusgahan, minura. Especially noon si Elina Bais. Siya talaga yung nangunguna doon. Grabing pambabastos ginagawa nun sa akin, tapos sinusundan pa ng mama ni Chari. Then yung pag-PM ni CM Kai. Pero di ko naman dinidib yung PM ni CM kasi parang joke na lang yun sa akin. Kang Elena talaga ako na ano ba yan, nabubulol ako. Okay lang yan, Elena okay talaga lang. ako. Elena talaga ako na nasaktan. Kaya
nag-chat agad ako kay ate, tapos sinend ko lahat ng masasakit na salita ni Elena about sa akin. Tapos si Ate Cristalina ang gumawa ng paraan na may maiganti ako. Tapos nagkasunod-sunod na nag-reach out. Ikaw, Kois, nag-ask sa akin about doon. Then, yun na yun. Hindi ko na pinalaki kasi naapektuhan ako eh. Okay, Ayoko thank you, mag- Jem. Okay. So, Denise, may question ka ba pahabol kay Jem? Iniisip ko pa eh. Iniisip ko pa yung dapat na question eh. Parang nasa Okay. speechless ako sa dami ng nasabi ko sa comment box. sa dami kong dada, ngayon ako na speechless. Okay, so Dahil, paano mo narinig yung about tong ganitong klaseng issue? paano ko narinig? How did you found out about it? Syempre. Sasabihin ko pa ba sino nag-reach out sa akin? Kailangan pa ba? Huwag na Yes. siguro. Pero ano na Kailangan lang. ko pa, yung Pero- nagtanong sa akin, yun yung nag-reach out. Pero Yes, ganito na yes. lang. Ang tanong Yeah, na no. lang is, Alam. how did you feel about it? Nung nalaman mo yung about sa situation ni Jem, ano yung naging first reaction mo? Okay, sige. Okay. Yung reaction ko talaga dyan is, Pero- yung initial reaction ko nang nalaman ko yung issue. Yes. Parang, naano kasi ako sa situation ni Jem. Kasi, ako kasi singer din ako. So, parang what if sa akin nangyari? And then, parang, doon talaga ako nagalit. Kasi, kailangan kasi sa mga artist kasi talaga, importante yung credits. Kahit sabihin mo na, hindi naman masyadong ginalingan dun sa video na pinagkuhanan. Pero, ano pa rin yun eh, ownership pa rin yun eh. Hindi pa rin pwede na basta-basta na lang kunin yun kahit akapela lang yun, ganyan. Kasi pinapagmamayari talaga yun ng iba eh. Yung initial reaction ko talaga is, naisip ko what if sa akin mangyari yun. I-singer nga ako. So, parang napaka-importante sa akin na ma-own ko yung akin eh. Parang, ano ba tawag dito? Importante talaga ang credit. Eh, hindi naman nga yun ang ginagawa niya. Then, ginagawa naman talaga kasi ng mga artists yung lip sync. Kasi para sa mga music videos, ganyan. Pero iba yung ginagawa kasi niya. So, ang ginagawa ko din, parang para rin makatulong ako kay Jem, nagko-comment din ako. Dapat nga kasi dati pa lang nag-vlog na ako eh, pero hindi ko pa talaga ginawa kasi medyo nagdalawang isip para sa identity. Tsaka, naalala mo yung sinabi ko sa'yo na gusto kong ipa-vlog sa'yo yun, di ba? Yung mga tapos parang inaawat na lang kita nun eh, di ba? Na ilabas Oo. yung totoo. Inaawat na lang talaga kita nun eh. Oo. Lalabas kasi yung kasi pag ako nagsalita ko alam mo na. Yeah. Okay, so thank you Denise. Dumako naman tayo kay Crystalline na kanina pang na-high blood. Hypertinday. Okay, ang question sa'yo, Crystalline, paano mo nalaman yung about dito sa issue na to? Ganito kasi yun eh. Subaybay ko rin kasi yung yung si viral singer na daw. Kasi sa totoo lang, isa rin akong sa unang humanga. Napanga. Kasi ang ganda 'di ba? Parang perfect. Perfect talaga yung pagkakakanta. Perfect. Tapos, doon ko lang na rin na ang dami ng halo-halong comments na lip sync, parang lip sync naman yan, sabing ganon. Tapos, then, yun na, nagko-comment na rin ako na, kung lip sync yan, bakit hindi nilalagyan ng caption? Hindi nilalagyan ng ng credit sa totoong singer at saka yung, di ba? Tapos then, maraming nagre-reply din sa akin, nakatanggap din ako ng maraming sari-saring bad comments sa akin.
ganito, inggit ka lang. Bobo ka ba? Di ka ba, bingi ka ba? Hindi mo ba naririnig? Hindi mo ba nakikita? Ang ganda nga ng boses niya eh. Siguro ang pangit ng boses ko. Ganyan. So, kumbaga Kaming- ba, dati pa lang is nagbibigay na sila ng mga bad comments Oo. kapag hindi nila nagustuhan yung comment mo. Tama ba ako? Oo, gano'n na nga. Then ngayon, kasi naano ko si Jem, parang na-curious ako na may nag-claim nung boses na acapella na Having You Near Me. Na-curious ako, then sabi ko, pinuntahan ko yung page ni Jem Eileen. Sabi ko, ay oo nga no. Sabi ko, oo nga, boses niya to oh, kasi halos pati yung ingay na parang may nahulog something. Nakuha dun sa video ni na nag-acapella ni Shari. Pero wala siyang action na may pinulot siya. Yun. So, na-confirm ko siya na si Jeff talaga yung original nun. Tapos, paano nga ba yun na nag-chat parang, ay boss, parang ako nag-reach out kay Jem na, ay be, boses mo pala yun be. Sabi ko ganun. Sabi ko, bakit di man lang nag-ano sa'yo, no? Di man lang naghingi ng pahintulot man lang. May pagkakitin niyo pa, niya. Akala pa naman ng maraming tao, be, na sa kanya talaga yung boses. Kasi humanga dun sa boses mo eh. Ang ganda nga daw eh. Sabing ganun. Tapos yung iba rin, meron ding mga comments na parang chipmunks daw. Okay, so thank you, Crystalline. Okay, so Ma'am Elena, hello. Nice to have you back again. Yes, good afternoon. Yes. Gusto ko lang, okay. Ano yung Sige tanong po. mo, Ivan? Tanong ko po is, paano nyo po na-discover or nalaman itong yung tungkol kay Jem or about dun sa paglilip-sync ni Chari? Doon din sa dahil nga mula nung nakita ko yung post ni Chari na nag-viral, yung magandang kanta ni Rachel Ango, na-curious ako sa mga post niya. So, until such time na may mga vlogger na lumalabas na nagpapalabas ng ebidensya na lip sync lang. So, ayun, dumaan yung kay Gemma at naniwala akong lip sync lang talaga. Kasi pinag-compare ng vlogger si Sir JB. Yung boses ni Gemma, at saka hindi lang si Sir JB yata ang naglabas nung na yun, ng post na yun, baka parang may sumunod pa. So, dahil doon, yun na, sa pag-follow ko din sa comment section, nag-aaway-away na. So, isa na ako doon sa mga binabastos since pa, that was April, second week ng April. So, nakaranas ako ng pambubuli, masasakit na salita at iba pa na hindi dapat para sa isang tulad ko. Kahit nga isang ordinaryong citizen lang kapag binuli mo masasaktan. How much more yung katulad ko na teacher nga pero parang ginawang parang basahan lang sa tingin nila. Kaya Yes. parang, so, yun yung tungkol kay Jem. And ano pa yung tanong mo, Ivan? Yun lang po muna. Dahil magdadako naman po tayo eto na, sa ating Angel Wings. Kay Angel Wings. Ayan. So, syempre, kailangan kong tanungin paano mo nalaman yung ganitong klaseng issue. Malamang ako na naman ituturo. Dumaan po siya sa FYP ko. Okay. Alam mo na pala about that. Okay. Yun kung rating ba yun? Yung binibigyan ng star? So, kung ano daw bang i-rate ko daw ba yung page niya? Yun.
Ako naman, si Serang Frog. So, bakit ko i-rate to? Pero napapanood ko siya sa TikTok. Nakita ko sa TikTok. Wala naman akong pang nakikita kung ano yung pinag-anuhan nila, pinagmulan. So, nakikita ko sa TikTok. Then, dumaan siya sa FYP ko sa FB. Ngayon, na-curious ako. Bakit ko siya hinanap ko ngayon yung nasa niya, yung mismong page niya, kung ano yung mga nando doon. May napapagkasi ako doon na kumanta siya, pero hindi kasi sinabi doon sa niya na dineclare kung yun ba ay lip sync or totoong boses or talagang basta mga ganun. Diba kailangan may mga ganun na guidance doon. So ako naman, tinitignan ko yung bukas ng bibig niya. Kung ito ba'y talaga yung alam ko yung kanta. Kaulado ko yung lyrics niya. Pag sa ulo mo yun, alam mo din kung paano bubukas yung bibig mo, di ba? Kung paano mo yun ipopromote. Di ngayon, hindi ko siya ni-rate kasi alam kong tamang i-rate ko siya ng bigyan ko siya 5 star. Ano siya? Siyempre hindi. Tinitignan ko din kung tama ba na i-rate ko siya ng ganun. So, kasi ang hinihingi nung na yon kung isasuggest ko ba. Ganon. Tsaka i-rate daw. Hindi. Inano ko siya ng hindi ko siya inano na i-suggest or i-rate. Wala lang. Ngayon, nagsabi ko, hindi siya pasok sa akin, sa standard ko. Yun dun ko yun nag-umpisa. Hanggang sa siguro mga after hindi siguro, mga ilang oras lang, nagsana yung mga liporis niya. I-mention ko ba yung pangalan nila? Yan si Elena Baez at saka yan si Maripe Romero to. Libredo ba tama? Libredo. Yung bid din daw na nasa Dubai. Whatever. Kasi chinek ko din siya in Dubai. Yan, daw. Ewan ko. Tapos, ngayon, doon ko nga na yung naranasan na tanga ka ba? Ganon. Bobo ka ba? Ganon. Basta yung mga below the belt na mga salita na hindi ko naman sila kilala. O diba? So, meaning to say, lahat tayo naka-experience na masabihan nun. Correct. Tapos hindi pa dinatapos yon. Meron pa siyang pagbabanta si Elena Baez. Ang sabi niya sa akin, diyan ka lang ha. Magbe-break time ako. Kaya sabi ko, okay, maghihintay ako. Hindi siya makabalik. Ewan ko anong nangyari. And then, a few hours later, siguro mga midnight, kasi mga 1 a.m. May nag-chat na panibago, nag-comment. Sabi niya sa akin, gago daw ako. That is the alam kong dami account yun, yung Keyboard Warrior. Ang pangalan nun, Keyboard Warrior. Alam kong dami yun kasi kinitip ko yun. Ngayon, ang sabi niya sa akin, bobo ka, gago ka, tanga ka. Sabi niya sa akin. Grabe ha? Oo, sabi niya, para saan? Ba't ako pagsasabihan ng ganun? Kaya nga sabi ko sa kanya, wall ko to, i-display ko kung anong gusto kong i-display dito. Ipopost ko kung anong gusto kong i-post. Dahil ito ang wall ko. Nakalimutan mo yata, sabi ko. So, hello guys ulit. Nagbabalik kami. Ayun, so nandito na tayo sa last part ng ating program, ang pagbigay ng mga mensahe. So, each one of us is magbibigay ng message kay Chari sa supporters niya, sa mga bashers, sa buong netizen. So, uunahin natin. Without further ado, uunahin natin si Denise. So, Denise, the floor is yours. Okay, sige. Okay. So, yung message ko lang is, parehas kami ng sinasabi ni Teacher Elena. Yun na yung first comment ko. Hindi ko naman inaway si Chari nun. Tapos, ang gusto ko lang sabihin na yung mga supporters niya dapat sila yung mas mag-isip-isip. Kasi, ako kasi, editor kasi ako.
And hindi kasi ako basta-basta nagsasalita ng isang bagay na hindi ko alam. So, pag nagsalita ako, ibig sabihin alam na alam ko yung sinasabi ko. So, dapat pakinggan na lang yung ganong klaseng opinion kasi nga, hindi nga tayo basta-basta nagsasalita lang dito. So, mag-iwasan po natin magsalita ng bingi ka ba, ng di ka ba nakikinig. Kasi talagang nagsasabi po tayo ng totoo dito. And ayun, hindi po ako basta-basta maloloko ng kung ano-anong klaseng editing. So, ayun lang. Tayo naman nagbibigay lang ng opinion, hindi naman naninira ng tao. Magkaiba po yun. Yun lang. So, any message para kay Chari? Denise, may message ka ba para kay Chari? Wala na, yun na yung sasabihin ko. Okay, let's proceed kay Angel Wings. Angel Wings, hello. Hi. Ayan. So, the Bait floor ah. is yours. I'm going to give you 5 minutes para dun sa message mo. Message mo sa netizen, kay Chari, sa supporters niya, and sa mga bashers out there. So, you have 5 minutes and your 5 minutes... And your 5 minutes starts now. Okay. Para kay Chari muna. Girl, mag-aral kang mabuti kasi hindi lang yan ang maaabot mo once na nakapagtapos ka. Sana pag-igihin mo, mas ituon mo yung pag-aaral mo mas ituon mo yung pansin mo sa pag-aaral mo instead of dyan sa social media. And then sa mga bashers naman, hello mga bashers, sana naman magkaroon kayo ng konting hinahon, konting, yun bang sinasabing mahiya ka naman sa mga words na binibitawan, ganun. Konting hinay-hinay lang. Wag na sanang umabot po sa puntong, alam mo yun, magkaroon pa ng konting pakaguluhan. Sana stop na. At sana, for Chari ulit, umamin ka na. Diba? Kung saan nag-umpisa yan. Kasi hindi naman tayo perpektong tao. Ang paghingi naman ng sorry, hindi naman yun nakakabawas ng pagkatao. Hindi naman tayo perpektong tao. Aminin mo na kung ano yung pagkakamali mo, wag mo nang dagdagan pa yung lang kaguluhan. Saka yung mga taong, alam mo na, nakikisawsaw sa usapan na yan na lalong nagpapagulo. Sana naman, sabihan mo sila para matapos na yan. At request ko din, sana kumanta ka ng solo mo, -1, or kahit sabayan mo lang yan para malaman nila na talagang, diba, yung totoo mong boses. Kasi yung ginagawang pangluloko sa tao, hindi mo ikakayanan. Mas better mag-focus sa pag-aaral para makatapos. Kasi mas aano ka pa dun sa pag-aaral mo kaysa dyan eh. Pag nagkabukuhan, wala na. Wala ka rin mahihita. Mas okay yung mag-focus ka sa pag-aaral mo. Yun lang yun. Salamat. Okay, thank you. Thank you kay Angel Wings na mukhang pinag-isipan ng sinabi. Wala nga eh. Gamong-bungaran. Parang hindi ka nahihirapan ah. Hindi mo, nangangabulol-bulol pa ako eh. Ngayon naman, ang bibigyan naman natin ng mensahe si Crystalline. You have 5 minutes para sa iyong napakagandang mensahe, yung words of wisdom. So, the 5 minutes starts now. Ito lang kasi sa akin, kasi may nadamay na. May nadamay na dito eh. Sana man lang yung matagal na nanawagan, hindi lang ako eh, maraming nananawagan. Sa maayos na usapan. Sabi ko, sana mag-reach out ka. Chari, sabi ko, sana mag-reach out ka naman kay Ate Jem. Sabi ko, through PM. Sabi ko, ano ba naman yung isang sorry dyan na, syempre, kaya lang naman siya nag-claim kasi nagamit yung boses niya sa panlilin lang ng tao eh. Tapos walang paalam sa kanya. Siyempre,
hindi maganda yon na kahit sino bang gusto na gamitin yung boses mo sa panlilinlang ng mga tao. Tapos ngayon, kung may mag-comment, dapat si Chari, ano siya sa social media handa siya. Bago siya sumabak sa social media, handa siya sa mga comments. Dapat open-minded siya. Kung may nag-comment dyan na lip sync, okay lang. Kasi dapat yung mga supporters niya, ina-advise niya rin na okay lang yan. Huwag niyo silang huwag niyo silang pagsalitaan ng kung ano-ano. Kasi comment yan open ang lahat ng netizen, commentator, kung ano yung i-comment nila. Kasi kanya-kanyang opinion. Lalo na kasi magulo, walang pag-amin na nangyari Ang alam is boses niya pa rin. Marami pa rin naniniwala na boses ni Chari pa rin yung magandang viral na nag-viral na song na sa aking puso. Marami pa ring naniniwala dahil nga kasi nagsimula ito sa isang vocal critic, sikat na vocal critic na si Nepi. Ano siya siyempre yung trust sa kanya nandoon. So yung mga tao, kumalat yung video na yan So yung trust sa kanya na hindi siya nagli-lip-sync lang kasi ang ganda nung pagkaka-comment niya 'di ba? Ang ganda nung pangapapuri niya. Tapos sinabi niya, I think she's not lip-singing, but she's not. Siyempre, tapos may ang dami niya pang comment na, uy, nakakakilabot. Oh my God, 'di ba? So nakukuha yung ng tao na naniniwala sila. Talaga kasi yan vocal critic yan. Bakit naman mag-aano yan ng nagli-lip-sync lang, 'di ba? So 'yon. Ngayon, matagal na kasi ako nag-comment diyan. So napagkalitaan na din ako ng kung ano-ano diyan. Tapos nag-reach out ako kay Jem. Tapos hanggang sa nagka-anuhan kami, okay ka lang ba? Kasi ang daming nagbabash sa'yo, nababasa ko Sabi ko kahit ako, masakit sa akin na ginaganyan ka kasi ikaw yung may-ari ng Legit Boys. Tapos ikaw pa yung napapasama. Sabi ko, naiyak pa nga ako kasi nag-chat siya sa akin. Sabi niya, ate, sabi niya, parang hindi ko kaya. Sobra na yung panghuhusga nila sa akin. Sabi niya, sobra na yung halos yung pagkatao ko, parang kilala nila ako. Sabi ko, Jem, kalma, relax mo yung isip mo, Jem. Sabi ko, wala yan silang kwenta, sabi ko. Dapat niya, sabi ko si Chappy. Yung time na nag-claim si Jem, sana nag-reach out, sabi ko. Bagong panganak pa naman yung tao, sabi ko. Jem, sabi ko, kumalma ka kasi ako, nakaka-relate ako galing ako sa ganyan Excuse me, Crystalline, you only have 1 minute left. So, diretso ka na sa message mo para kay Chari. Ito lang sana. Sana, niya yung peace na kung isa siyang bata na naturuan siya ng magulang sa mabuting asal. Sana magsimula yun sa magulang din ba? Sana mag-guide ka ng magulang mo. Sana kapayuhan ka sa tama. Kasi paano naman yung mga nadadamay na pinipm pa personally binubuli. So, sobrang galit nila na may nag-comment lang na lip-sync tapos ang gagawin nila is ipipm pa nila yung tao para lang pagsalitaan ng mga kabastusan. Sobra-sobra yung mga sinasabi nila, panghuhusga sa isang teacher. Sabi ko, hindi na tama yun. Sabi ko, magsalita na rin siya. At ngayon, ginagawa nila parang content yung post, yung PM ni teacher. Ginagawa nilang katatawanan. Ginagawa nilang para pagpistahan dun sa page niya. Hindi na tama Sana maging aral naman sa kanila. Sana magising sila, maliwanagan yung isip nila. Okay.
Medyo Yun lang. naging emotional si Crystalline doon, ah. Well, very well said, Crystalline. Ayan. Sino bang nahabag ang damdamin dyan sa inyo? Okay. So, next natin ay si Ma'am Elena. Ma'am Elena, I will give you 5 minutes and your 5 minutes starts now. Okay. So, habang hindi pa ako nagsasalita, naririnig ko kasi yung mga message ng mga nauna. So, na-touch ako at salamat doon sa message. Yung message ko pala, una, gusto ko din magbigay ng comment para sa mga nangyari, pambabas kay Jemailin. Kasi, pasalamat sila dahil si Jemailin ay isang mabuting tao, may mababang kalooban. Hindi siya pumatol sa mga below the belt na salita. So, ang dami. Chari, alam mo kung iipunin yung mga taong nasaktan at binuli. Ang dami. Kaya lang iilan lang kami ngayon na nagsasalita. So, kapag patuloy itong ginagawa ninyo, para na rin ito sa mga bashers. Bashers na rin ang tawag kasi ang sama din kasi ng mga sinasabi eh. Kasi ang alam kong supporter, hindi magsasalita ng masama. Dapat support lang sila kay Chari. Pero dahil masama yung mga salita nila at pambubuli na, biro mo yung mga message sa akin ay bastos na yun eh. Alam ko pag may nagpaliwanag sa akin kung ano yun, alam ko kung ano yun. Mga words na yun na napaka-private na talagang hindi na dapat sabihin. Kaya ako nakapag-message kay Chari. For your information mga bashers, kaya ako nag-PM kay Chari ay dahil doon sa mga below the belt na salita ng isang Joe Gracio ang pangalan. At pinost yun ni Chari. Ano yung purpose bakit pinost? Para makuha yung sympathy ng media. Pero pansin nyo ba kung sino yung mga nagsusupport doon? Ilan ba sila? Pero kung matalino yung babasa, alam nyo nang ibig kong sabihin. Yung mga salita nyo hindi magaganda, yung pambubuli nyo, yung mga below the belt na sinasabi nyo, alam nyo kung mabasa yan ng mga tao, silang magja-judge kung sino kayo at sino kami. Kasi alam na ng tao, kaya kayo nag-iingay kasi nasasaktan kayo na hindi na kumbaga yung post ni Chari ay sa halip na magtuloy-tuloy at akalain ng tao totoo, nawawalan na ito ng katotohanan kasi lumalabas na lip sync nga lang. Pero tama lang naman na sabihin nating lip sync kasi kaya namin gustong sabihin kay Chari na aminin na lip sync ito kasi para hindi mag-away yung mga tao, para hindi na maraming masaktan. Alam nyo, ang dami talaga. May isa pang batang magaling kumanta, naglabas ng kanyang post na sinabing lip sync nga lang yung kay Chari. Binuli din yun. Kawawa naman yung batang yun. Mas maganda nga ang boses ng batang yun eh. Tapos binuli lang ng mga bashers na to. Parang baliktad yata. Dapat kami ang mambuli, pero hindi eh. Kayo yung wala sa katotohanan, kayo pa yung may ganang mambuli. Tapos sasabihin nyo, teacher ba ako? O engot ako na teacher? Paano kung bumili ako ng ticket ngayon at puntahan ko kayo sa lugar nyo? Hanapin ko kayo at magharap tayo sa school ni Chari. Pwede bang harapin nyo ako? Chari, kung puntahan kita at magharap tayo sa school mo, haharapin mo ba ako? Kasama ng mga kamag-anak mo? Kasi alam nyo, gusto kong umiyak eh. Pero lumalakas ng loob ko dahil dito sa mga kasama ko na nagpapalakas ng loob ko. So salamat sa kanila kasi nawawala yung stress ko. Kasi nga naman, alam ko na hindi na rin ako pumupunta sa page ni Chari para mag-comment dahil yun ang advice nila sa akin. Lalo lang tataas yung BP ko. So, sana
sana magkaroon na kayo ng ng tamang pag-iisip. Hindi pera-pera lang ang buhay sa mundo. Isipin ninyo na nandito tayo gawin ang tama. Kung mag-post ka, yung tamang totoong ikaw para hindi ka i-bash. Kung ayaw mong i-bash ka, edi yun, wag sa social media mag-post ng gusto mong i-post. I-private mo. And then yung mga supporters mo, doon mo dalhin sa private mo. Tapos kami yung sasabihin nyo, pag nagsabi kaming lip sync, sasabihin ninyo na mumurahin nyo, gago, engot, yung mga ganong salita against sa mga nagko-comment. Wala akong below the belt na binitawan at hindi ko tinakot si Chari. Kahit basahin nyo yung PM ko sa kanya. Ngayon, pinost mo, ano ba to? Wala nang katapusan. Yung pagpo-post ng personal message ko sa kanya. Kaya nga personal message dahil gusto ko siyang pakiusapan ng mabuti. Pero anong ginagawa? Pinopost. So, sino ngayon ang pinagpipiestahan? Ako. Pero alam nyo ba, kayo din naman yung gumagawa ng kasiraan nyo. Hindi kami. So, yun lang at sana magising naman kayo sa tama. Okay. Wow, medyo na yung damdamin ko din doon sa message niya, no? But, sana okay lang po kayo. Parang nakikinig ako ng klase. Yeah. Alam mo yun, yung sobrang ramdam ko yung nafe-feel ni Ma'am Elena. Right, guys? Yes. Parang ako nakikinig ng klase. Okay, so, eto na yung last natin, si Gemaline, yung may-ari ng boses na acapella na Having You Near Me. Pero bago, so, eto na yung message ni Gem to everyone, kay Cherry, sa mga bashers, sa mga supporters. So, ita-timer pa ba kita? Parang hindi na. Wag na, quiz. Huwag ka na mag-timer. Bubo Okay, naman ni so, Bubura. ayan. So, ibibigay ko na yung floor sa iyo, Jeb. Go ahead. Okay. So, lumabas lang ako to claim my voice sa acapella na Having You Near Me. Wala akong masamang intensyon. Gusto ko lang mabigyan ng credits pero hindi yun ginawa. So, wala silang nabasa na masama. Wala silang nakuha mula sa akin na masasamang salita, panghuhusga. Ang punto ko lang doon is to claim. Yun lang talaga. Tapos, sa mga nagsabi sa akin ng kung ano-ano, it's their choice. Choice nila yun. Di ko na hawak yung mga opinion nila. So, kung ano sasabihin nila, tatanggapin ko. Yun lang yun. Tapos, yung sa issue na yan, ayoko na talaga. Gusto ko na talagang manahimik dyan. Ayoko nang masali. Pero, patuloy nila ako sinasali kasi pinagbibintangan nila ako yung dummy account na nangbabash sa page ni Chari. Pero no, hindi po talaga ako yun. Isa lang talaga ang account ko at ito lang ginagamit ko. So, that issue, ano ba? Kinakabahan ako. Ipagsasadyos ko na lang yan kasi ayoko na talagang masali dyan. Baka mabinat pa ako. So, sa mga supporters ni Chari, if ever na may bashers na mapunta sa page ni Chari, wag na akong pagbintangan kasi ako matagal na akong nananahimik. Yung lang talaga is, claim lang talaga ang gusto ko. Tapos naghihintay ng credits or maghintay ng sorry. Yun lang talaga. Tapos na. Diyos na ang bahala sa lahat. Yun lang. Wow, very well said. Very well said, Gem. Tsaka since ending naman din, at syempre, katulad nga sabi ko kanina, ako yung huling magsasalita. Before we end, guys,
Message ko lang para sa lahat siguro. Para kay Chari, 'di ba? Hindi lahat ng bagay na katulad ng pag-chat sa ni Ma'am Elena, hindi mo kailangan gawing public 'yun, 'di ba? Kasi sa private kanyang gustong kausapin eh. Kasi nga para hindi na humaba, para wala na ring issue. Dapat talagang private lang 'yun eh. Mas maganda nga yung ginawa ni Ma'am na pinrivate chat ka kaysa on public pa niya sinabi 'yon. Pero what you did is gusto mong ibalandra yung message na 'yon to gain sympathy. Aminin mo man o hindi, yun yung parang naging goal mo na para mag-gain ng sympathy ng mga supporters mo. Well, ewan ko kung ikaw talaga yung nagpapatakbo ng page na yun or ewan. Basta yun lang yung message ko na wag mong gawing public ang lahat. Kasi una, hindi ka ganun kasikat. Hindi ka sikat. Hindi ganun kasikat. Hindi ka talaga sikat. You're not even a celebrity. 'Di ba? Kahit sinong tao ipagtanong mo kung sino ka, hindi ka kilala. Nakakilala lang sa'yo yung mga nasa page mo lang. Yun lang yun. 'Di ba? At saka, hindi lahat ng basher mo ay iisa lang. Ang dami mo pong basher. Hindi lang kami. Hindi lang kami. 'Di ba? Kaya wag mong lahat i-point out sa amin na kami yun. Dahil hindi lang kami ang basher mo. Marami. Tsaka isa pa, ang dali lang naman sigurong mag-humble down, 'di ba? Kasi ewan ko dyan sa mga supporters mo, bakit hindi nila magawang pagsabihan ka na ang dali-dali lang humingi ng sorry, humingi ng alam mo yun, magpapakumbaba, 'di ba? So sana magawa mo rin yung part mo, lalo na kay Jem na humingi man lang ng kahit konting sorry lang. Kahit yun lang. Katulad nga ng sinabi ko dati dun sa post mo, 'di ba? Na humingi ka lang ng sorry, matatapos lahat yan. Mawawalan ka ng basher. Maliban na lang kung talagang gusto mong may basher. No, which is talagang parang nag-e-enjoy ka pang may basher. So, well, narinig nyo na lahat ng mga opinions namin, opinion ng mga nandito, 'di ba? So, para sa mga makakapanood nito or makakarinig nito, kayo na lang bahalang musga kung ano yung opinion ninyo, 'di ba? About sa aming programa dito ngayon. And with that, I'd like to thank my co-hosts, kay Angel Wings, and kay Denise. At di na sila nagsasalita. Huy, magsalita kayo. Are we open? Ayun. Akala ko hanggang na din na pwede magsalita. Oo nga. Oy, may sasabihin lang ako saglit. Okay po. Diba sobrang konti ng sinabi ko kanina. Gusto ko lang sabihin na kulang pa yung mga sinabi ko kanina eh. So kung curious kayo, kung talagang gusto nyo malaman yung mga opinion ko, madami talaga ako opinion. Search nyo lang yung account ko, marami akong post na. Yes, i-add nyo Tapos si i-clear mo din sa kanila, B, na hindi tayo iisa. Oo nga. Sino ba naman kasi nagsabing iisa kami? Hindi porket
Hindi porket mga dami kami. 'Di ba? Madami Iisa pa rin. kami. Oo. Madami kami Madami kaya pa nga rin. kami dami. Madami. Nagigigil ako sa inyo. Huwag kayo pamimintang. Tapos wala akong dummy account. Oo, yun lang yun. Oo nga pala, gusto namin i-clarify na hindi kami iisa. Individual kami. Okay. Kalma. Kalma. Oh. Oh, well, ayun na nga. So, mag-thank you na kayo guys. Denise, anong masasabi mo? Okay. Ano lang, yun lang. Clarification. Magkaibang tao kami lahat. Oo nga. Obviously, ayan na, nagsalita na kaming lahat, okay? Oo, narinig yung boses. So, Angel Wings, any last word? Kumanta na siya, umamin na. Kumanta na siya ng sarili niya, yung -1. Tapos, Mapakantayin mo ng My Way. my way, papunta ka. Hindi. Ako, Pwede ko ba sabihin yung suggestion ko para may live na si Chari? Sige. Go ahead, Denise. okay, sige. Naawa naman kasi ako. Puro mga pagbigyan mo naman yung request. Ito, suggestion ko lang, no, maglagay ka ng speaker sa gilid mo. Tapos pag may nag-request sa'yo, i-download mo ng mabilis. Edit mo ng chipbang sa'yo na may live ka na. Oo. Pwede. Di, kailangan may mag-donate ng may mag-donate ng sound card para i-ano na lang niya, i-adjust na lang niya yung di ba? Guys. Doon. Guys. Bad yan. Kayong ganyan. Huwag yan. Crystalline, any last Kung word? baka isipin na naman nang bubuli tayo dito. Okay. Ang sa akin, Babe, kalma. sana kung gusto talaga ni Chari na matapos dito, tahimik na, peaceful, yung nakaka-post na siya ng walang alinlangan, wala na siyang iisipin pa, sana itama niya na yung pagkakamali. Tama. Kung sino ba yung nadamay, ano ba naman yung Ate Jem, di ba? Sa PM. Ate Jem, di ko intensyon na ginamit ko yung Ito ganito, pag ginawa ni Chari yun talaga na mag-apologize siya on behalf yes. on behalf of her supporters na mga balahura. Diba? On behalf of her Actually, supporters na nagpapagulo dito balahura. mga supporters ng Wait talaga. lang guys, pag nag-apologize siya on behalf of her supporters na balahura, and we promise talagang susuportahan pa namin si Chari. Correct. Agree ba kayo dyan, guys? Oh, yes. Yes, agree kami. Kasi, Basta walang honestly, may talent naman talaga yung bata, di ba? Oo, maganda. Mag-a-agree naman kayo doon. May talent may naman boses kasi talaga siya. Oo. Oo. Ang problema lang, it's not her, it's the people around her. Correct. Pero may part siya. Alam niyo kung bakit? Kasi pag may nagpupuri sa kanya na ang galing mo kumanta, ang isasagot niya, salamat po. Ibig Correct. sabihin, kiniklaim niya na boses niya yung ginagamit niya. Yun yung isa na dapat itama. Yun din yung isang dapat niyang linawin. Yes. Oo. I mean, kasi kung gusto mong ma-appreciate ka pa ng mga bashers, para hindi ka na i-bash, di ba? Dapat, ganun na lang yung gawin mo. And, we guarantee you, lahat kami na nandito, susuporta sa'yo. Maging totoo lang siya ba? Maging totoo lang siya sa maging mga totoo ka lang. followers. Ano talaga, kami pa mismo maghahanap ng Kasi supporters para sa'yo. Kasi nakakaano naman, nung Mother's Day, ang dami nag-request Nakakaawa rin naman yung yung nag-idol sa kanya, tapos isang kanta lang, hindi man lang mapagbigyan. Ako nga kasi pagbibigyan. Yan yung isang gusto kong sabihin doon sa kanta talaga, sa live. Hindi Mother's Day naman. yung mga boses na pagkaganda-gandang lumabas. Kaya nga, yun nga dinidare ko sa kanya Pag lumabas Guys, ng wait lang. Parot, may sinasabi ka kanina, ayun na yun. Bago tayo proceed.
Okay. Paano niya nga kako pagbibigyan yung mga supporters niya ng yung mga request song nila? Paano nga, alam naman natin pare-pareho na hindi ganun kaganda ang boses niya. So, Hindi kasi ate, marami pa rin kasing napapadaan lang, baguhan lang. boses So, niya. oo. So, Natatalo. wala sila pang alam na lip sync talaga siya. Yung Correct. content is lip sync lang. Kaya nga nadidisappoint sila, di ba? Ay, sabi nung nag-comment, isang kanta lang, hindi man lang mapagbigyan. O kasi, di ba? Kasi paano nga pagbibigyan? Kahit gustong-gusto niyang pagbigyan. Paano niya gagawin di ba? Wala naman ganun kaganda. Oh, kalma guys, kalma. Alright. Ate, Sabi sa Medyo page na mo, yan. sa pang concern. Kalma. Ano kung ganun lang ng ganun? So, every live niya is papaasahan niya ba yung mga followers, viewers, supporters? Ganun na lang ba lagi? Dededmahin niya? Malamang, syempre. Well, siguro in my own opinion, nasa ano yan eh. Mailalabas. So malamang ganun, paasahan niya. Pero pag sinabing, sumayaw ko nga, baka mabigyan niya ng ng pagkakataon na. Kalma. Can I intervene? Okay. Sige po. Intervene? Sige po. So, tuloy lang natin yung maganda nating purpose. Just in case lang ay alam nyo na yung ibig kong sabihin. Opo. Yung ano lang natin is si Chari ay umayos lang siya. Yun lang. At tayo ay hindi tayo mambabas as long as hindi tayo Never naman tayo naging basher. Never naman tayo naging basher eh. Yes. Nagsasabi lang tayo. Kasi iba yung basher ka na basher lang talaga. Yes, hindi naman lang talaga tayo basher. Oo. Sa atin, kumbaga ba, real talk. Yes. Na may concern. Real talk siya na may concern. Yes. Hindi, pag kasi nagsasabi ka ng totoo, may nasasaktan talaga, lalo na kung ayaw na magsalita. Yun lang yung yun lang yung hindi maganda. Kapag nagsabi tayo ng totoo, pinuputakti na tayo ng mga bad words ng kanyang supporters. Tapos isa pa concern yung about sa pagkikredit. Yes. Yung pagkikredit weight niya. Entertainment naman talaga yun, pero yung nilagay niya doon sa credit niya is parang yung karaoke, ganyan. Pero yung pangalan ng wala yung kaninong boses to, mali yung pagkikredit niya. Kasi ang tawag sa ginagawa ng mga vloggers, entertainment talaga yun. Yung pagkanta, pag-lip-sync, pag-tumbling, yung pag-create ng content, entertainment lahat ang tawag doon. Diba? So, hindi siya naging specific kung what kind of entertainment yung ginagawa niya. Diba? Basta nilagay niya meron pa akong example ng specific. Meron pa akong example ng specific na ginawa niya. Kasi 'di ba nung naalala niyo nag-post siya nung yun yung Maria Clara ba yun? 'Di ba parang 'di ba talagang nagsalita siya doon, boses niya. Sinabi niya doon sa caption, voice by Chari. Ganun dapat yung ginagawa. 'Di ba? Yes. Malamang i-play mo kasi nagsalita ka. Hindi ka naman kumanta eh. Pero yung pag nagko-cover ka, dapat ganun din. Voice by Gemaline, ganun. Dapat ganun eh. Specific. Yan, ganun yung specific. Marunong naman siya mag-ano ng specific, di ba? Pero hindi niya lang... Okay, go ahead, Crystalline. Oo, para hindi rin naaano yung tao, di ba? Siyempre, puring-puri yung tao, tapos, yun pala, hindi. Di ba? Ang ganda nung papunta sa'yo, tapos magte-thank you ka pa. Yes. So, meaning, inaamin mo na boses mo yun. Oh, yes. Okay, guys. So, overtime na tayo, guys. Guys, overtime na naman tayo. Parang nangyari lang to nung Sabado, Overtime. Overtime.
anyways, guys, I'd like to thank you dahil na-interview namin kayo. Di ba? Nagkaroon tayo ng ganitong klaseng usapan. Sana maulit, di ba? Pero sana may kumanta na next nating... Anyways, Denise, meron ka bang gustong i-plug ang iyong page, ang iyong TikTok? Sa babaw. Hindi ko alam Wala kung paano ako, ako hindi ko makakapag-plug. pigil. Hindi ko alam paano ako makakapag-plug. Pero may TikTok naman yun ba? Tanya Denise. Tanya Denise, okay? Follow niyo po si Denise, Tanya Denise. How about you, Gemaline? Anong ipa-follow nila? Wala. Wala. Ay Facebook guys, lang. gusto niyo i-follow si Gemaline, yung mga covers niya? Yan, i-follow niyo lang po siya. Yan. Gemaline, hanapin niyo po siya sa sa Facebook. Ayan. Yes. And then, syempre, kaming dalawa naman ni Parrot, meron kaming regular program sa TikTok. Wow. RF Live. Yan, ipopromote rin namin. Syempre, magiging guest din namin dyan si Denise, si Crystalline, si Gemaline, tsaka syempre, si Ma'am Elena nandun din yan. Malamang susupport din yan sa amin. Oo. Yes. Pwede bang makikanta dyan? Syempre Magwawala naman. Syempre Pwede. naman, Follow kanta nyo kami tayo lahat, dyan. guys. Sige, Ayan. kakanta kami. Sa next ganito daw si asawa ang mukanta. Okay, so if you still want to get to know us, pwede nyo pong bisitahin ang... Actually guys, itong mga nandito, invite lang namin sa kanila ni Parrot dito sa aming mumunting palasyo. Ang Royalty Family, yes. So, last Saturday, winelcome namin si Lani tsaka si Crystalline. So, ngayon naman dito sa video na ito, wini-welcome namin si Tanya Denise at si Gemaline. Welcome sa Royalty Family. Yun, Yeah, thank you. yung mga logo nyo on the way na. Yes. Ayun. Ano, saan papunta? Yung mga logo nyo on the way na. Saan papunta? So guys, without further ado, ayan, outside the program na natin pag-usapan yung logo. But for now, we have to say goodbye. Abangan nyo na lang po yung next episode ng aming programa. RF segment. Yan. RF segment. That is Okay. a Royalty Family. Alright. Yes. So, thank you guys. Have a nice day. God bless you all. And with that, thank you. Good night, everyone. Good night, good morning kung nasang parte man kayo ng bansa. So, this has been your host, 20. 4 oras. 20 lang, 20. So, bye guys. 4 Alright, oras. sabay-sabay tayo magbabay. Bye-bye. Bye. Bye. Bye-bye. Bye.